Guys, kamusta po? Nanonood kayo ng The News, listener ko po si Angelo at pag-usapan natin 'tong, balita dawit itong pamilya ni Mike Defensor dito sa human, human trafficking violation, prostitution at drugs daw. So, ayon sa balita meron daw, ah, building o may-ari daw ng building itong pamilya ni Mike Defensor. Ang asawa at yung kanyang anak na lalaki ay may hawak daw o sila yung nag-ooperate ng business na 'yan, alright? And ang matindi dito, merong halong prostitusyon, droga, 'di ba, yung mga DDS ayaw ayaw na yung droga, tapos merong human trafficking, grabe 'no? Ah, so pakinggan natin sa news and then, ipapakita ko some of the clips galing kay Mike, kay Attorney Matibag, okay, and some other information later on. Okay? So let's watch this from GMA. Play natin. Dating Congressman Mike Defensor. Sangkot daw sa prostitusyon ang KTV bar na ino-operate umano nila. Tugon ng Mrs. Defensor, hindi yan totoo at pinupolitika lang sila. May report si John Consulta. Ang family KTV na ito. Ito yung yung actual na video galing sa NBI, and then I think ito yung video na sasalakay na sila at kumbaga may go signal na nangyayari yung actual na, let's just say, uh, drugs, prostitution at human trafficking. Okay? May karugtong umanong hotel kung saan nasa 54 na babae ang nasagip ng NBI mula sa umano'y pambubugaw. Merong secret passage. Oh, kita nyo, di ba? So may mga babae, ano pa? Balik natin Okay, may mga babae. Okay, so napakarami nila. Ano pa? So dito may part na sa hotel Yan. Okay, so hotel yan, nasa Blue Hotel. So ayon sa kanila nasa taas daw yung hotel. Itong KTV ay nasa baba. Okay, balik tayo kayo Attorney Matibag. Sa hotel, pag naayos yung transaksyon, aakyat, dadaan doon sa hagdanan sa likod, paakyat, diretso rin sa mga kwarto na pinapalabas nila ng hotel. At may natuklasan pa ang NBI sa may-ari ng hotel batay sa mga nakuha nilang dokumento. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga kinalaman dito, no? Chicago Blue Hotel shares the same address. Then there are interlocking officers and also directors na nandiyan. Chairman daw ng kumpanyang may-ari ng hotel ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor. Treasurer naman ang kanilang anak. Kahapon, inireklamo ng NBI ang mag-ina ni Defensor ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Todo tanggi sa paratang ang may bahing Defensor na si Julie. Wala raw silang kaugnayan sa sinilakay na bar. Halata naman daw na smear campaign ito na layong mag-imbento ng kaso laban sa kanila ng anak. Oh. So, para sa kanila, parang kay Mike at saka sa asawa niya, sinasabi na panggigipit, pamumulitika. Yung hindi ko maintindihan kasi involved ka na dito sa pero ikino-connect niya pa sa politika. Well, in fact, ang layo Okay, involved na 'to yung tao. Tao na binibigay ang kanilang, alam mo na, para lang kumita and all that, 'di ba? Okay. Niya kay NBI Director Melvin Matibag, harapin si Defensor kung may problema ito sa kanya at huwag idamay silang mag-ina, pati mga empleyado nila. Well, yun ang nakapagtataka kasi ayon sa kanyang statement sa asawa, if you have political or personal grievance with Mike, have the courage to resolve it. Meron ba talaga? Meron bang kumbaga,
kung merong reklamo, merong tip, 'di ba guys? Kung meron pong tip ang let's just say merong informant na gustong sabihin ng yung nangyayari doon sa ano sa lugar na yun at ireklamo. Syempre ang gagawin ng NBI eh iimbestigahan, magse-survey sila at titignan nila kung nangyayari talaga. Hindi naman sila gagawa ng ganito kung wala silang matibay na ebidensya, testimonya galing sa kung sino nag-tip. At hindi yan lalakad kung walang gano'n eh, 'di ba? O sige, continue natin. Pati mga empleyado nila. Sinusubukan ng GMA News na makuha ng reaksyon si dating Congressman Defensor. Matatanda ang iniugnay ang mag-asawang Defensor sa pagluto ng 18 mga dating sundalo noong Marso na nagsabing kasama raw sila sa mga inutusang maghatid ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos at ilang opisyal. Depensa ni NBI Director Matibag, galing sa SEC ang mga dokumentong naging basihan nila sa paghahabla. Maganda sa galing pala sa SEC. Okay, anyway, papakita ko sa inyo mamaya yung tugon ni Mike Defensor. sagutin lang nila dahil malinaw naman, the law is clear kung ano yung violation ng anti-human trafficking. It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts. Tapos ngayon may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect nyo doon sa politika. I don't think that is fair. John Consuelo. Yan. Ayan, di ba? O ito, galing sa NBI. Pakita ko yung nangyaring raid. Hindi yung walang pictures na nakita eh. Pero ito yung Okay, so National Bureau Investigation ito guys. Yan. Yung pagsalakin niya. So blur kasi hindi nyo makikita kung ano ba talaga nangyayari clearly. Pero yan. Talaga pinasok nila. Yan. May kwarto. Oh, I think pabalik ito. Well, ayon sa kanila, meron daw aquarium. Okay, later, we'll know more galing kay Attorney Matibag. Okay, pero punta tayo kay Mike. Kung anong kanyang response dito. Okay, so pakinggan natin sa DZMM. Yung kung misis mo tsaka anak mo, sila yung officers nung kumpanya. Actually, Tony, mali yun eh. Kasi ano yun, yung 2019 pa, huminto na yung operations. Nag-give up na namin yung operation. So, I think na ito nagkaroon ng ano sila na may dokumento sinasabi na kami pa rin operate doon sa lugar na yun. But technically, wala na ting the hotel. Okay. Wala na, as in na-dissolve na? Hindi pa, existing pa siya, pero huminto siya ng operation since 2019. Ang nangyari ba, meron pa siya mga inaayos na mga financial, mga kailangang ayusin, mga Okay, tandaan nyo 2019 daw Okay. Ang finansya. So hindi pa siya totally na-close. Okay. So pero in ano lang, inoperative, kumbaga hindi na siya nagfa-function. Yes, wala na siyang income, wala na siyang mga empleyado, wala na siyang lahat. Pero yung hotel, dito nakabase yung KTV bar. Nandoon pa rin, no? Hindi, iba rin yun. Iba pa? Ito ang, kasi yung incorporation na yan, yung nagtayo dyan ng building, yung physical building na yan, marami mga investor dyan. And dyan ako mismo. Okay. Dyan din kami nag-opisina. And of course, part of the lessor, yung hotel, nandyan yung KTV bar, nandyan yung 7-Eleven, nandyan yung Korean restaurant. So iba-iba yung mga operations na nandyan sa lugar na yan. Pero lahat yun, kumbaga, nagli-lease sa inyo, doon sa kumpanya nyo?
Oo, dun sa main, ang tawag dito, mother company na tinatawag Oo. natin na siya namang nag-release din, Yeah. technically, supposedly, sa gobyerno. Yeah. Sa gobyerno? Oo. Yes, kasi ito yung lugar namin, Payanig sa Pasig. Ganoon. Oo, oo. So nakatayo Oo. siya dun sa So, dati. Oo. So yung structure dyan, yan yung maraming mga pumasok, maraming mga nag-invest, and katunayan nga, Tony, Enrique, hindi ko lang masabi, pero may mga kampi din sila sa administrasyon na kasama rin dyan sa mga nag-invest. Siyempre, negosyo naman yan. Dinadamay niya ng iba. Sige. Matagal na rin yan. Oo. Wala namang iisip na politika. Oo. Wala namang involvement sa politika. Oo. Pero yung KT ba? Hindi kami may-ari niyan. Kaya, parang ang ginawa nila dyan, yung kaso na gusto nila, sinasabi na doon sa report, human trafficking at saka drugs. Talagang grabe. Yung kita kanina, Tony, habang naghintay ako, tama yung ginanggit ko, yung mga KTV bars. Lahat na ng hotels, meron yan eh. Tuloy, Pusada. Hindi naman illegal yun eh. Oo. Hindi naman illegal. Pero yun, siyempre, para unbailable yung kaso, at tingin ko yung talagang direksyon nila, na ipafile na nila ng isang unbailable case. Doon kami as the building, or I think the hotel, ang gusto nila. Hindi ko alam kung ano yung gusto nilang palabasin dyan. Pero pilit nang ipinidikit yung kaso, yung aking rights at yung aking boto. Ano daw po bang pinagmula nito, Sir Mike? Meron daw bang tip na dinidawit yung pangalan ng asawa mo at ng inyong anak dun sa operasyon ng KTV bar? Alam mo, Rika, ngayon ko lang siguro mabasa. Ito. Pangatlong kumpanya na to na ginawa nila ng ganyan. May dalawang kumpanya. Yung una, na talaga namang more or less siguro family corporation yun, pero may mga iba ring investor, sinara din. Tapos yung isa naman, minority investor ako, na maliit ang investment ko, wala pang 5%. Tapos, nilet nila akong presidente. Nag-resign naman ako ng January kasi nakita ko na nga itong mga nangyayari. Siguro din nila. So, more or less, siguro sa pangkalatan, mga 1,000 tao na ang nawalan ng trabaho doon sa ginagawa nila. Siguro pag nasi-trace nila na may involvement ako, meron akong association doon sa kumpanya, yun ang pilit lang dinigit at dininisip. Pero para fair na lang din po, Congressman, yung tatlong sinabi po ninyo na kumpanya ninyo at yung pagpilit na pagpapasara nga po, o nangyari na nga, yung nag-cause ng pagpapasara ng mga ito, nangyari po ba ito noong mga panahon na meron yung naglabas na kayo ng intel na may nadadawit nga po ng mga pangalan na nakakatanggap ng pera? Did that happen during this time, sir, or prior pa po dun sa mga panahon na yan? I think prior yan. Hindi, ngayon ito lahat nangyayari. In fact, after siguro ng 18 months na talagang nag-init pa mga nangyayaring to. And para sa akin, syempre personal na pananaw ko, huwag naman nilang idama yung pamilya. Of course, ako, tanggap ko kung meron silang direktang kataso sa akin o may nakikita sila. Pero para sa akin, guys, kung involved yung tao, well, syempre, ang gagawin ng NBI is kung naayon sa batas, yun ang gagawin nila, di ba? So, kung involved ang pagpirma at pag-operate nito, kung sila nagpirma yung building na hinahawakan ng asawa niya at kanyang anak, may pananagutan. Diba? Kita mo nangyari kay Harry Roque. Yun. Kasi nadadamay dito yung mga tao And so this happened only when yung lumabas yung 18 months. So lahat, itong tatlong kumpanya na sinasabi nyo na kayo mismo ang direct owner ba na sinara? O yung dalawang nauna mga investor ka lang? Actually, ito na yung nauna, negosyo ng pamilya yon. Pero, nag-chairman emeritus na ako, mga anak ko na nagpapatakbo, yung asawa ko, sila na yon. Okay. And then yung isa naman, nag-invest ako, and talagang involved ako doon as when they elected me as president. Pero noong January, kinausap ko yung mga shareholders. Sabi ko nga, iba yung politika na to, and ayoko madama yung kampanya. In fact, up to now, Tony, isang online gaming corporation. Ako ang presidente ng... Oh, by the way, kung sasabihin niyang January siya nag-resign, so that means meron talaga siyang planong gawin ang paglabas ng Marines. So, I think nangyari yung Marines, kailan ba yun?
February to March 2026. So, di ba? Kumbaga may ano na siya, meron ng kay Gutesa nung last year, tapos nung 18 Marines. Galing, no? Sige. Ng alliance ng lahat ng online gaming operators. And pinuusap ko nga si Chairman Yossi Tangco, kasi siya yung chairman namin, ako yung presidente. Sabi ko rin sa kanya, mag-resign na ako. Ayoko Okay. Anyway, parang tumatagal tayo dito sa DZMM. But anyway, and sabi niya, primarily, pinupolitika sila ng gobyerno. Tina-target ko sila kasi sila daw ay pinaglalaban yung flood control, yung 18 Marines, etc. etc. Now, balik tayo sa tugon ni Attorney Matibag, yung NBI Director. Ito yung sagot niya sa mga pinagsasabihan ni Defensor. Po ni Mike Defensor, doon sa interview niya kagad sa isang istasyon, ma'am yan, 2019 na. Nung tinanong, yan. sino pinagpasahan, hindi nila masabi. Kasinungalingan po. Hawak ko po ang dokumento, ang lease contract was signed 2025, ang nakapirma, asawa po niya. Di ba? Ayaw ko 2019, wala na, pero na-sign ulit noong 2025. At ang business permit po nila sa Pasig, si Rin pa rin, for 2026. Sino po kayo na nagsisinungaling? Daw challenge by Defensor. Pati po yung asawa niya, huwag nating dalhin sa usapin ng politika. At po sabihin na dinala ko ang pamilya mo dahil sa politika. Ikaw ang naglagay sa pamilya mo dyan sa negosyong yan. Just to give you a background pati, nung amin tinitrace back ang history, ang pangalan pala nito ay Beneto Luna, yung KTV. At yung Beneto Luna, ito pakita ko sa inyo guys ha. Beneto Luna, KTV. I'm sure makikita nyo kung ano yung itsura at anong tawag nito? Yung mga pictures, okay? Kung titignan nyo, makikita nyo talaga kung wala tong mga kababalagan na ginawa doon sa loob ng bar na yon. Anyway, sadali lang ha. Beneto Kate Luna. Wait lang ha. Meron tayong mga images dyan. Ito yung ayon kay Attorney Beneto Luna. Yan. Pero punta tayo sa photos para matindi. Ito yung sabi nila 2019 ha. Yan, kita niyo yung pictures na to? Yan. Okay, business as usual. Okay. May Luna Hotel pa ha. Okay. Yan ha. So, mapapaisip ka, bakit ganito yung mga pictures na nilalabas nila? Yan. Okay. Yung pinakamatindi ata nasa babae. So, merong background history or history itong KTV bar. Yan. Yan. Aba, okay. FHM Okay. So, yan. Yan ang sabi ni Attorney Matibag. Alright? Let's continue. Yung taas Luna Hotel na nagsimula noong 2017, napansin ko, nung kami pumasok doon, nakalagay pa nga rin yung mga tropilo na Beneto Luna. At may aquarium. So, all the elements of human trafficking was there. Ngayon, ito po ba'y politika? Sila po ang magsabi. Hanggat maaari nga, kung hindi naman involved, hindi naman namin isinasabi. May mga binanggit mo silang pangalan sa dokumento, hindi namin isinama muna sa kaso. Bakit po? Dahil ang NBI, mag-iimbestiga muna kami. Hindi muna namin sinama yung Cliff Point Development Corporation dahil malinaw doon sa discontract ng SRIL at ng Chicago, sila yung magkakausap. Yun nga lamang, nung amin na pong iniimbestigahan, mas malinaw ngayon na
May interlocking directors, interlocking owners, interlocking officers. So, sabihin, saka kung mapasin nyo, hindi alam, Mike Defensor, alam na alam yung operation eh. Sabi nga niya, marami pang ibang club dyan, but ito lang yung pinapasok, politika to. Well, nagkataon nandiyan dyan, gay. Huwag nating ilihis na gawin natin politika ng National Bureau of Investigation na hulihin at padalagutin ang mga lumalag sa batas. At sabi niya, puro politika daw ang inaasikaso ng NBI. You check my track record from February 23 until today kung ano yung mga hinuli namin. Okay, well, and the question, kung isipin mo guys, pamumulitika ba o ginagawa talaga ng trabaho yung ng NBI, yung trabaho nila? Kaya pili kayo. Kasi merong involved na tao, di ba? Merong talagang nangyari. So, pamumulitika ba talaga? Kung politika yan, siguro halos lahat ng mga DDS tinarget na ng NBI, di ba? Oh. Meron po kami mga hinuli violation ng USAI, ng lab scam, mga foreigners po na nagbabiolate ng immigration law, nag-aanap buhay dito ng illegal. Pati nga po pagtitinda ng dog meat ng mga Vietnamese, sinuli namin. Yung mga peke po na anti-rabies, sinuli po namin. In my more than 50 days po dito, i-check nyo po yung track record. This is yung sinasabi po ni former Congressman Mike Defensor is very unfair to the men and women of NBI and the law enforcement. Huwag po nating insultuhin yung ating mga kasama na nanunungkulan. Ako ngayon ang magsasabi, kung may personal ka sa akin, dahil iniisip kong pinupolitika kita, huwag nating idamay yung mararangal na nanunungkulan sa National Bureau of Investigation. At lahat po kami doon, ginagawa namin marangal yung trabaho po namin. Okay, para sa akin guys, siyempre merong nag-tip. Siyempre ang gagawin ng NBI, tutugon sila. At I think na merong isang interview si Attorney Matibag na sinabi niya, inimbestigahan na nila more than a month. At meron silang parang sandali lang meron silang asset na pinadala doon at talaga nangyari daw. Okay? Hindi naman nila gagawin yun kung walang walang matibay na ebidensya, di ba? And all that. So, by the way, mayroon akong gustong ipakita sa inyo. Medyo mahaba-haba ito, pero malapit na tayo magtapos. So, nag-interview si Sir Christian kay Attorney Matibag dito sa Facts First, okay? At I think may sinabi siya na more than a month na nila tinitiktikan ito. Okay, so pakinggan natin ng maikli. Yung balita na merong mga illegal activities na nangyayari dito sa KTV bar na ito. Meron po mga nagreklamo sa amin, nagbigay na informasyon sa intelligence po namin, pumasok po yan, na meron nga po nangyayari doon na illegal po na gawain. Sabi nga po, una, yung prostitution po, human trafficking. Tapos, eventually, ni-report may drugs din po. So, halos isang buwan po namin sinurveillance yan. Nagpadala po kami ng mga assets namin na pumasok talaga roon, na nagpanggap ng mga customer at nagkaroon po talaga ng mga transaksyon, ng pag-uusap. At doon na po namin nalaman na yung parang itong Chicago KTV, merong sikretong daanan paakyat doon sa Blue Hotel kung saan po ginagawa po yung pakikipag-sex po ng mga worker nga po na tinuturing namin na victim po ng human trafficking. Okay, so yan. Ayon sa kanya, nangyari, may pinadala sila at talaga nangyari yung krimen na merong human trafficking, prostitution, tapos yung Blue Hotel ay connected pala sa KTV. At yun na nga, asawa at anak ni Mike Defensor involved dito kasi yung building ay sa kanila at sila mismo yung nagsabi, sila yung meron document na
kumbaga nag-sign sila para ma-establish itong KTV bar na 'to. At nakuha nila sa SEC, 'di ba? Sa Security Exchange Commission. So, para sa akin, dapat sagutin at mag-counter na lang si Mike Defensor kaysa sasabihin niyang pinopolitika. Involved na yung tao eh. At meron talagang matibay na ebidensya kung yun ang nakikita natin. Okay? So guys, salamat po sa panonood. Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan mo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod na video.